ng mga apprehension. Ano ba to? Like for example, in Miranda Doctrine, matawag na anti-torture warning sa mga law enforcement. Sabihin natin, dapat kung anong language niya na may makaintindi siya, yun ang dapat gagamitin. Like for example, Tagalog siya, ang gagamit ka English, hindi niya alam. Sabihin mo sa korte, nagsabi ka, hindi ko na alam yan. Kasi hindi ko naintindihan ang English mo. Or Bisaya, Bisaya, o Tagalog, o English. Dapat ito, ano natin sa mga law enforcement na aware din sila sa translation na dapat yung kung Koreano sir, kung sabi, di ba hanap ka ng mga interpreter kasi kailangan yon. Dahil yan, isa yung technical na during sa filing sa korte, during appeal, your arresting appeal in the court. So, ito, pag tinanong na kasama ba to? Hindi lang Miranda Doctrine na sinabi nilang maliban sa Miranda Doctrine, ito kasama din itong torture warning. May sinabihan ito in English. Sinabihan na, you have the right, example, apprehension kita, dinakip kita sa kasalanan mo ganito. Diba, in-inform kita ng Miranda Doctrine. I'm arresting you because of ito kaso, violate ka na. After that, kasama na yung Torture Act na Miranda, information. You have the right to demand physical examination by an independent and competent doctor of your own choice. Di ba? Kasama yun. If you cannot afford the service of a doctor, the state shall provide one for you. Di ba? Yun ang Torture Act ng mga torture warning. So, sa hindi mo sabi mo Tagalog. Ikaw ay may karapatang mapatingin ng isang papagkatiwalaan ang doktor sa sarili mong pili. Kung wala kang kakayahang kumuha ng doktor, ikaw ay napakalooban ng libre estado o pamahalaan. So, ito, yan, kailangan din yan sa during the apprehension and enforcement, yan, dapat sa mga publiko na if in case maka-encounter sila ganitong not for Miranda Doctrine lang na yung during apprehension, kasama to. But also the anti-torture warning. Yes, may to, kasama to, hindi lang Miranda Doctrine during your yung kasalanan ng violation mo. So, ito na yung Torture Act. If you are already apprehended and you are not brought to yung medical facilities, dapat i-demand yun na, sir, kailangan kong medical, no? Para alam ng pamilya ko na during my apprehension, I'm in good condition, no? Para walang problema. If something happened to you during the time of apprehension or during your detention, pwedeng mag-complain yung pamilya, no? Para ma-prohibit natin yung any form of inhuman or cruelness, no? Within the detention facilities. Yes, of course. So again, itong laws, considered to special laws dahil ito ay protektado ng hindi lamang sa 1987, kundi it was adopted also by international law. And then ito kailangan din malaman din ng mga publiko again na itong law, it was adopted also by Article 3, Section 2 of 1987 nga parang explicitly prohibits a torture, force, violation, or threat of intimidation by against a person. Pag wala ito na, again, pag hindi ito na sa mga apprehension, ito is the cause pa naman ng isang lawyer na during sa course examine or ano pa na magagamit ito for technically, no? Mga technicalities for the dismissal of the case. Yes. So, ito yun yung dapat nating isipin, mga kaibigan, no? Mga kapatid. Yes. Na kahit na ikaw ay isang suspitsado sa isang krimen, no? You still have the right, no? And you need to be protected. Kasi not unless there was already a verdict, yung judgment. But as long as you are still under trial, you are still given for the benefit of the doubt as innocent unless you are proven guilty. Yes, of course. Kaya din ito during sa investigation then inform din na mga inform din namin yung katungkol isang tao, no? Then it also protects the human rights of people, no? Including sa kahit suspect ka pa or detainees ka ba. Hindi ibig sabihin na
ikaw may kasalanan ka ito na hindi ka na-inform kasi kahit lang sabihin natin ng nakapatay siya ganon, kahit lang kailangan din inform din yan. Kasi pag wala yan, for example, during namatay yan, tapos paano yung mo, sabihin mo na iba yung pumatay. In the first place. Para naman bigyan natin na out na sa mga papangyari maliban sa para naman pagdating sa examination doctor magtatanong ka, sir, inform namin siya hindi naman yan iba tao nang yan, sir, na ibihin natin ang gumagawa dyan kasi it happens also, ladies and gentlemen, no, na during the apprehension, yung tinatawag nating secret detention, tinatago yung mga suspitsado. Ginagawa nila, pinapaamin nila in different places, tinotortured nila. So, yung ginagawa ng ibang pamilya, they will be asking the writ of habeas corpus. No? Yes, of course. Yung ginagawa nila, kumukuha sila ng abogado, then they'll be asking the writ of habeas corpus. Ano yung writ of habeas corpus? Yun yung pagpapakita ng suspitsado, ng buong, kung yung sarili niya is release in good health, no? In good health. Release the body of the person in good health na paano